Yo, what's up mga tropa? No, unang-una gusto ko munang pasalamatan yung aking brother na nagbigay ng Epson 121 na hindi ko akalain na magkakaroon din pala ako ng ganitong printer, no, etong Epson 121. Ito talaga hindi naman sa inaayawan ko tong ganitong printer, no, kasi parang nasasayangan lang ako kung bibili ako ng printer na ganito kasi medyo talagang meron pang mas magandang printer na kaya ko naman bilhin, no. Pero syempre binigyan nga tayo ng ganito at ang topic natin ngayon kung paano natin i-install etong Epson 121. Pero bago ang lahat, sa mga nanonood nga pala dito sa channel ko, lalong-lalo na kung ikaw ay technician, kaya nga pala binigay sa akin tong printer na to kasi sabi nung pinagpaayusan niya na technician, no, sa mga nanonood na technician, sana naman magbago-bago na kayo na hindi porket nagkaroon kayo ng isang customer ay tatagain nyo na. Kaya etong printer na to ay binigay sa akin, hindi na pinaayos, no. Eto yung nasa picture na yan, yung brother ko na yan, hindi niya na pinaayos kasi sobrang mahal ng singil sa kanya, no. Siningil siya ng 4,000. Ayan, no, without knowing na sobrang bago pa etong printer na to, no. Halos 100 pa lang yung napiprint niya. Sa mga nanonood na technician, magbago-bago na kayo, hindi porket meron kayong customer tatagain nyo, no. Sana para dumami pa yung customer nyo, singilin nyo lang ng tama, no. Hindi porket kayo lang yung may alam ay gagatasan nyo na. Hindi porket yung ayan, halimbawa sikat kayo nga, nagbebenta kayo ng Epson 121, tatagain nyo na ng 8,500. Magbago-bago kayo, mas kikita kayo ng mas malaki at mas marami kung saktuhan lang yung presyo na inyong sinisingil, no. So ayun nga, inayos ko tong printer na to. Ang ginawa ko, no, naubusan lang siya ng ink dun sa kanyang pinaka-damper. So binaklas ko siya, hinigupan ko siya gamit yung syringe. Tapos nag-head clean ako, tapos nag-print na ako. Ayun, all goods na. Meron na akong printer na Epson 121. So ngayon i-install natin at bibigyan ko lang kayo ng konting overview tungkol dito sa printer na to, no. Etong Epson 121, hindi mo magagamit yung full capabilities niya kung hindi mo siya gagamitan ng driver ng Epson 110. So kailangan mong i-install yung Epson 110 para magamit mo talaga yung full capabilities niya. Kasi kung magpiprint kayo gamit yung Epson 120 lang na drivers, etong printer na to, no, once na sinaksak nyo sa inyong mga computer, pinlug and play nyo na siya, automatic na magi-install yung kanyang drivers. Eto nga pala yung kanyang drivers, no, kung makikita nyo dito sa screen ko. Eto, no, nakikita nyo yan, yung version 10 na yan, hindi ko yan in-install, nag-automatic install lang siya once na ikinabit mo yung USB connector sa inyong mga PC. Automatic na yan. Wala na kayong ibang gagawin pa. Pero yung drivers na yan, makakapag-print ka na, pero yung mga settings hindi mo maaayos. So sa sample lang ko kayo. So eto, nakikita nyo yung documents na to sa screen natin. Eto ay hindi nyo siya maaayos yung kanyang mga settings kapag ka pinili nyo yung Epson 120. Eto, no, eto yung Epson 120, automatic yan na nag-i-install. And then time to time nag-a-update to, nagiging Epson 120 na talaga to. Etong nakasulat dito, no, nag-a-update yan automatic. So kung makikita nyo dito, kapag ka pinindot nyo yung printer properties, eto, no, yung properties niya, wala siyang nakalagay na kahit ano. Ayan lang, no, landscape and portrait lang. Wala kayong makikita dyan ng mga settings ng kulay. Kaya ang gagawin nyo, mag-i-install kayo ng Epson 110. So bibigyan ko lang kayo ng sample, no. Halimbawa etong 31110 natin, yung printer properties niya, lumalabas yung mga ganito: quality, high, standard, drop, at meron siyang mga color correction kagaya netong sa costume. Ito nga yung color correction na yan. Kapag ka Epson 120 lang yung driver mo, talagang print and print lang yung magagawa nyo. Kasi nga, etong Epson 120 na to, etong Epson 121, ay talagang document printer lang siya. Kaya nga sinasabi, etong Epson 121 talagang pang documents lang, hindi siya pwede ng mga kung anik-anik. So ayun, talagang syempre yung mga Pilipino talagang mauutak, kailangan makatipid para kumita. Syempre dyan napapasok yung pag-i-install ng Epson 110. So kung gusto nyong i-install, bibigyan ko na lang kayo ng download link para ma-install nyo tong Epson 121. And then at the same time, eto nga pala yung tutorial natin kung paano mag-install ng Epson 110 drivers para sa Epson 121. So eto na yung drivers na din-download ko. Bibigyan ko na nga lang kayo ng download link para hindi na kayo mahirapan. I-double click nyo lang to para ma-install nyo. Pero syempre bago ang lahat, bago kayo mag-install ng inyong mga printer, ang unang-una nyong gagawin dyan ay
magte-test print kayo. Syempre, para malaman nyo kung gumagana talaga yung inyong mga printers. So, ang gagawin nyo dyan, syempre, i-click nyo yung inyong mga printer. I-click nyo yung printer properties kung ano yung bagong printer ninyo, no? Yan yung unang-una nyong gagawin. Kung meron kayong bagong printer kahit hindi Epson 121, ayan talaga. Syempre, salinan nyo muna ng ink, di ba? Tapos, magpiprint na kayo dyan ng print test page. Kaya natin to ginagawa para makita nyo kung saang USB slot naka-install etong inyong mga printer, no? Para kapag ka merong manual selection dun sa inyong pag-i-install ng drivers ng Epson 1110 ay makikita nyo na kung ano yung pipiliin nyo. Hindi na kagaya netong video na to. Gawin natin is manual. Yan. So dito guys, maraming nahihirapan, no, dito sa may setup na dito na sa may banda dito. Katulad ko guys, no, marami akong printer, no. So mapapansin niyo dito, mamimili kayo dito guys ng printer port ng USB, no. So ako meron akong 1 2 3 4 5. So kadalasan kasi guys, yung iba nung na-install na raw nila yung driver ng L110, ang nangyari hindi raw gumagana yung printer nila, hindi nag-print. No, so ang gagawin niyo guys, pag hindi siya nag-print, ang gagawin natin guys is uulitin natin ulit yung ginawa natin kanina, tapos pipiliin naman natin tong USB 2. Tapos pag di pa rin gumana, pipiliin natin tong USB 3. Pag di pa rin gumana guys, USB 4 hanggang maubos nyo guys yung USB, no. Sigurado guys, no, isa dyan sa 5 na yan yung tamang printer port nyo. So napanood nyo naman yung previous video na ipinakita ko sa inyo. Dapat pag magtuturo kayo, wag pa tsamba-tsamba, hindi yung huhulaan mo kung saan pipindutin. Dapat meron kayong mismong proof kung ano yung gagawin talaga para kayo ay magturo, no? Yung ang tagal-tagal mo na sa industriya pero yung itinuturo mo, no, pachamba-jamba pa rin. So eto nga, no, kaya tayo nag-test print niya to para makita nyo kung saan siyang USB port na naka-install. So dito, nakalagay dito sa ating test print, nasa USB number 5 siya nakalagay. So mag-i-install na tayo ng Epson 110 na driver. So once na ma-download nyo na, i-double click nyo lang yan o run as administrator, tapos sundan nyo lang itong mga gagawin natin dito na steps. So i-click nyo lang to, itong Epson 1110 na to, tapos itong default printer, kahit hindi nyo na to i-check, tapos i-click nyo lang yung okay. So i-click nyo lang ulit yung okay, eto, agree nyo lang to para mapindot nyo ulit yung okay. So antayin nyo na lang dito, eto, nag-i-install na siya dito banda. Tapos dito may mga lalabas na ganito, ayan o. Ayan, dahil nga Epson 1110 yung ini-install natin dito, ang pipindutin nyo dito ay manual. Kasi seselect tayo kung saan nga nakalagay na port yung inyong printer. Kagaya nga nung nag-test print tayo, kaya tayo nag-test print para makita natin kung saan na USB port para hindi pa tsamba-tsamba yung pag-i-install nyo, no? So ayan, click nyo na to, USB number 5, kasi nga sa USB number 5 naka-install. Paulit-ulit tayo. Ayan. So wala na kayong iba pang gagawin, antayin nyo lang. Tapos ayan na, sobrang bilis lang, okay na yon. Naka-install na yung drivers ninyo ng Epson 1110. Walang kahirap-hirap, walang pa-tsamba-tsamba. So magte-test print na ulit tayo. So kanina nakita nyo naman yung ginamit natin na settings ay yung Epson 120 na wala siyang kahit anong color correction or kung anumang correction, no? So dito na-install na natin tong Epson 1110. Ito na yung gagamitin natin. Kahit na Epson 121 ay gagana tong Epson 1110. So ito pa yung mga iba kong tips, no? Merong mga printer dyan, yung 3000 series. Halimbawa, yung parang 3550 ata yun na printer. Kung hindi ako nagkakamali, 3550. Wala rin siyang mga color correction. Pwede nyo ring installan yung inyong mga printers ng series din ng 3000 series ng mga printer. Halimbawa, mag-install kayo ng 31110 na drivers para dyan sa inyong mga Epson 3550 ata. Hindi ko na masyado ma-recall, pero may mga printers na ganon. Yung 3000 series pa na mga latest ay parang Epson 120 din yung settings niya. Wala siyang kahit anong color correction. So pwede nyong gawin din to, mag-install kayo ng basta ka-series niya yung printers na yun. So eto na, i-click na natin yung properties. So makikita nyo, no, meron na siyang mga settings
high, standard, draft. Tapos pwede nyo na ring baguhin yung color correction nya dito. So ayun, wala muna tayong babaguhin dyan, pero ipapakita ko naman sa inyo na magagamit nyo namang etong Epson 1110 na drivers para sa inyong Epson 121. Print muna natin to. So ayun, printing na to, antayin lang natin. So makikita nyo dito, no, ayun, no, different product is selected. Okay lang yan, wala na kayong gagawin dyan, basta mag-print lang kayo na mag-print. Nakita nyo naman, nag-print na siya. Ayan o, dito sa isa nating camera, nakikita nyo yan. So, pwede nyo itong gamitin, etong Epson 1110 para sa Epson 121. And then, mag-install din kayo ng Epson 31110 or Epson 3210 para sa mga iba nyo namang printers na wala ring mga settings, no? So, ayan na, i-print na natin. Ayan o. Kita naman sa isa nating camera at saka dito sa camera natin. So ayun lang, ganun lang kadali gamitin etong Epson 1110. Walang kahirap-hirap. Eto, kahit i-decline nyo na to tapos i-check nyo lang to para hindi na to lumalabas ng lumalabas. Ayun, ayan lang naman yung mga may experience nyo dyan. Okay na okay yung Epson 1110 para sa Epson 121 para mailabas yung full capabilities ng mga printers nyo na ganito, yung Epson 121. So sa susunod, tuturuan ko kayo kung paano baklas-baklasin etong Epson 121 na to, paano tanggalan ng shark teeth, paano lagyan ng waste tank. So subaybayan nyo lang yung vlogs natin. Medyo ngayon nga lang pala tayo nakapag-vlogs, no? Medyo busy talaga, sobrang daming nagpagawa sa akin ng stickers. At shoutout ko lang yung nanalo sa promo natin last November, no? Bibigyan kita ng 1 linggo simula ngayon para ma-claim mo yung iyong papremyo na 300 Gcash, no? So ayun lang, bye bye, like, share, and subscribe.